my YouTube channel. Mga viewers, how are you today? Ito naman si Mami Litz para maghatid sa atin ng mga magandang balita mula sa Bible dahil ito po ang ating gawain. Kung atin pong naalala, after resurrection of Jesus, una niyang pinuntahan si Maria Magdalena at sinabi niya na puntahan mo doon ang mga kapatid mo. Sabihin mo ako'y darating. Ako'y nabubuhay na. Then, pagkatapos doon, nagpunta na naman siya doon sa yung naglalakad na magkakaibigan, na mga lingkod din niya. Bigla din niya doong sumali din si Jesus sa mga pag-uusap nila hanggang dumating si Jesus din sa kanilang bahay at kumakain. At mula noon, bigla na lang ding nawala si Jesus. Then, nakarating doon si Jesus sa pinag-iipunan ng mga lingkod niya doon. Okay, dito tayo magbabasa sa chapter 24 sa Lucas. Start tayo sa verse 36. Babasahin po natin. Sinabi po dito, habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila na nagsasabi, sumainyo ang kapayapaan. Natigilan sila at natakot sapagkat ang kaharap. Kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako mayroon tulad ng nakikita ninyo. Ito ngayon ang ating pag-uusapan. Ang title sa atin pong lesson ngayon, Jesus is immortal body. Okay. Immortal and immortal ang ating na yung pag-uusapan. Ano man yung mortal? Ang tinatawag na mortal, siya ang tao na mamamatay. Katulad sa atin. So, ako, mamamatay. Ikaw, no? Yun ang tao na mamamatay. Then si Jesus, kay tao siya, anak ng tao, yun ang kanyang pagpakilala. Of course, dumating din ang araw na siya po'y namatay. Ang kaibahan lang itong Jesus na ito. Kaya sinasabi niya na wala pa nangyayari sa kanya, sinabi na niya sa kanyang mga alagad na siya'y pahihirapan. Siya'y kukunin ng mga masasamang tao at pahirapan siya ng husto. May ibang kamatayan na kanyang maabutan or kanyang maranasan. Subalit, pangatlong araw siya po'y mabubuhay. So dumating na ito na salita ni Jesus. Nang inalibing siya, pagka madaling araw ng linggo, ipang tradition, mula siya pinahirapan, nabuhay siya. And then, pabigla na lang siyang dumating at bigla ding mawala. Kaya, ang tawag sa kanya ay immortal body. No, ang mortal, yun sinasabi ko, namamatay, pero pagkatapos wala na. Pero yung immortal, hindi mamamatay. No? Si Jesus ay hindi na siya mamamatay. Para na siyang mga angel, yung mga tinatawag natin celestial being. Pero siya nakikisama sa mga tao nga mortal, katulad sa atin. Kaya yung pinakauna niyang pinakita, yun si Magdalena. Pangalawa yung dalawang lingkod naman na naglalakad. Ngayon, bigla na siyang dumating doon sa lugar na sinasabi niya, doon sa may Galilea. Mga tao kasi ito, na lungkot sila. Bali, naranasan nila o naramdaman nila ang kapighatian. Kung sa atin pa, mga kagulanan, mga kasubo, mga worries. At saka parang sinabi nila, paano na ito? Wala nang pag-asa na ang Jesus na ito ay makatulong pa sa kanila. Kasi ang nasa kanilang isip at naniniwala habang nandyan pa si Jesus na talagang makakatulong sa kanila dahil siya nga ang Misaya, siya ang anak ng Diyos. Ang butas. Ang kanyang paa at yung kanyang tagiliran na gidughang kung gisaksak siya sa sundalo. At dahil doon, medyo natauhan yung mga disciple, iba naman doon, agad-agad nakapaniwala, pero hindi lahat. At nagsamba sila. Pero sa kanilang pagsamba, hindi naman lahat talaga naniniwala. Pero hinayaan na yun ni Jesus. At ating naalala na ang mga pangyayaring yon
Doon niya sinasabi sa kanyang mga disciple, atin na itong nababanggit noong last video natin, Book of John 20 to 20, 21 to 23, na binigyan sila ng gininhawa, kung hininga, kung ginahihipan sila, at sinabi ni Jesus, tanggapin mo ang Holy Spirit. Hindi lang yun. Nagkaroon din tayo ng authority, kaya ang sabi niya, ang mga kasalanan na pinatawad nyo ay pinapapatawad ng Panginoon. Ang mga kasalanang hindi ninyo patatawarin, hindi rin pinapatawad sa Diyos. So yun ang authority binigay sa atin. Kasi after siya naghihip, that is a declaration or symbolize na the Holy Spirit is with us, natanggap na natin ang Spirit of Resurrection. Kaya buhay na tayo. Buhay na sila noon. Nagbula yun sa disciple. At tayong naniniwala, tayo ngayon. And then, ang atin ngayon talagang ginapokus, itong tinatawag na immortal. So, ang immortal, bigla ka lang dumating. So, bigla siyang dumating na hindi na malayan kahit sirado po ang lugar. Bigla siyang dumating, hindi na malayan ng mga, pagsabi niya, sumasa inyo ang kapayapaan. Nabigla sila kay andyan na sa harap. Nakita na nila agad. And then, yun, may mga sinasabi siya. Hanggang, siguro kung naalala ninyo, yung napag-usapan natin doon sa Mateo, ang sabi niya doon, ang buong kapangyarihan sa lupa at sa langit ay ibinigay na sa akin. At sabi pa nga niya doon, kung humayo na kayo, maglakad kayo, turuan ninyo ang buong bansa. Bawat bansa, tuturuan natin sa magkaroon kayo ng kapangyarihan, na makainom kayo ng lason, maka-lay your hands upon the sick, it shall recover. Makapagsalita kayo, yung tinatawag pong speak in tongue. At sabi pa na doon, turuan nyo ang mga tao, ang maniniwala ay bautismuhan, ang hindi maniwala ay parusahan. Isa lang yung mensahe sa Marcos at saka sa Mateo. And then, mula na noon, nag-umpisa na siya na lumalabas. Pabigla-bigla lang. Kasi ang Jesus na ito, immortal body, hindi na siya mamamatay. Katulad na siya doon, agad-agad nandoon na. Pag-isip naman niya, mag-alis na ako, kaya meron akong puntahan, bigla naman siyang mawala. So siguro naka-encounter kayo ng mga ganyang mga tao. Ako po, meron na po ako na-encounter, na nakatestify po sa akin, na ganun na nga. Siya mismo nakakita ng kanyang katawan, na natulog. Tapos, ang kanyang isip, ay pupunta doon sa kanyang visitation. Kaya isa man itong Christian, naging kaibigan ko, nag-testify po siya. Na parang naano ko talaga nga, ito ang klaseng tao na matawag natin na immortal. Kaya darating siya doon sa lugar ng kanyang gusto, i-entertain siya. And then mag-prayer din siya. Basta lahat na gawain, ginagawa niya doon. Ang hindi lang niya magagawa, yung hindi siya kakain sasama doon. Tapos bigla naman siyang mag-uwi. Ang pinagtakan niya, tay mag-amin siya yung mga lolo niya na nandyan sa bahay. Hindi siya pinapansin. Kaya, ito ang testimony naririnig ko lang po sa kanyang testimony na parang katulad nga sa nangyari ni Jesus. Biglang dumating, kahit sirado ang bahay, bigla naman ding mawala. Ganun po ang tinatawag na immortal body. So, ito ang Jesus na pinapakilala ko sa inyo. Ngayon, patuloy tayo sa kanyang ginagawa. Punta naman tayo sa John 21, verse 1 hanggang 7 ito. Dito, Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, Nathaniel, na taga Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka, magdamag silang nangisda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpangon, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Verse 5, sinasabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Verse 6, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Verse 7, sinabi kay Pedro,
ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Okay, ito na naman. Hindi naman malalaman natin kung saan galing si Jesus, saan siya dumaan. Basta na lang, nagpakita siya doon sa mga magkaibigan na nangingisda. Nakita siya doon. And then sumisigaw, mayroon ba kayong huli? Sabi ng mga tao, nila Simon Pedro, wala po. Bagong hapon pa sila, nandoon na sa dagat, magdamag na lang, ibig sabihin kaadlaw na, madaling araw na. Wala pa rin silang nahuli. Siyempre kapoy na, pagod na. Siyempre nasa dagat, malamig na. Ay ano nangyari? Isang tinig lang ng Panginoon. Ihulog ninyo ang lambat. May instruction na, tandaan talaga natin. Bawat si Jesus ay magsasalita, may mga instruction. Ihulog sa bandang kanan. Siguro, malaki naman kanilang tiwala. Hindi naman nagtatanong kung sino yon. Basta na lang nila hinulog. At, yung nahulog na, paghila nila, punong-puno ng isda ang kanilang lambat. At itong sinasabi na, minamahal ni Jesus, sino yun? Si John the Beloved. Kilala niya si Jesus, agad-agad, para bang ibinulong niya kay Pedro. Ang Panginoon yun. Ang teacher yan. Ay walang dalawang isip si Pedro. Siyempre, nasa dagat, naka-brief lang siguro yun. Kinuha agad niya yung kanyang damit, sinuksok, tumalon siya sa dagat at papunta siya doon. Lumapit siya agad kay Jesus. So ito na, andyan na sila sa harapan. Kayo, at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Verse 13, sinabi niya dito, lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganun din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Tugon nga, sinabi sa kanya ni Jesus. Kung ganon, pakainin mo ang aking mga tupa. Okay? Ang verse 15 ay nagsabi, mahal mo ba ako, Simon Pedro? Si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, sabi ni Jesus. Alagaan mo ang aking tupa. Kanina, mahal mo ba ako, Pedro? Sabi niya, opo, mahal kita. Pakainin mo ang aking tupa. Pangalawang tanong, Simon, mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, iniibig kita. Alagaan mo ang aking tupa. So, di tinatanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinatanong, nang mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo, sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Mga kapatid, sa kanyang mga disciple, mayroon talaga siyang pinaka-close. Ito si John. Ang gawain naman ni John ay tahimik lang, malambing. Pero siya ang pinagkatiwalaan ng Panginoon na magsulat sa Book of Revelation, Book of John. Dahil po, siya ay binigyang pagkakataon ng Diyos na ang kanya pong kaluluwa, habang ang katawan po niya andyan sa isla ng Patmos, parang patay kung tingnan, po pinapapunta po siya sa langit. At pinakita niya kay Jesus lahat-lahat. Kaya nga po, kayong mga viewers, mga bago pong nakatanggap kay Jesus, o kahit matagal na pong hindi nakatanggap kay Jesus, hindi pa nakabasa sa Book of Revelation, basahin po natin. Kaya ang lahat pong nakasulat dyan ay maaring mangyayari. Yung panahon na yan, dito pa si Jesus, ang lahat na nangyayari, nakasulat na doon.
At kasi iyon ay tinatawag na prophecy. Unti-unti itong nagkaroon ng fulfillment. Kaya ang sitwasyon natin ngayon ay fulfillment na iso sa prophecy. Kaya basahin lang po natin talaga yung Book of Revelation. Ngayon nga, medyo nga nagkagulo na, no po? Medyo nagkagulo na ang ating mundo na ayon din po sa mga prediction sa ibang mga foreigner prophet na 2020 is the preparation sa iba't ibang bansa na magkaroon talaga tayong one world religion, one world market. Isa na po ito ng paraan na maging totoo na ang Revelation chapter 13. So, ibang bagay din po yan ating pag-uusapan. Ngayon kasi, ang ating kasing tema ay dito kasi sa tinatawag na, tinatawag na immortal body. Then, itong sinasabi ni Jesus, na nakipag-usap siya kay Pedro, sabi niya, Pedro, do you love me? Doon pa sa English ba? Do you love me more than this? Yung ibig sabihin, mahal mo ba ako nga mas labaw pa ni aining isda nga atong ginakaon? Nya, 3 beses sa tinanong. Ang kasagutan doon, opo, Panginoon, alam mo ang lahat. Pero 2 ang ipinapagawa niya sa atin. 2 ang pinapagawa niya kay Pedro. And remember, Pedro, wala na. Ikaw at ako ang Pedro ngayon. At ang mga bagong mga believers, lahat na mga nagtanggap kay Jesus, naniniwala kay Jesus, gawain po natin. Ikaw yan. Ikaw yung tinatanong ni Lord, mahal mo ba talaga si Lord? Mahal mo ba talaga? Yes. Kung mahal natin ang Panginoon, una-una, basahin lang po natin ang Bible. I-apply po natin sa ating buhay. Pag marunong na po tayo, una po nating tuturuan sa salita ng Panginoon ay ang atin pong pamamahay. Kasi sinabi po na doon sa Lucas yata, kailangan mapuno kayo sa kapangyarihan ng Panginoon bago po kayo lalabas para magmisyon. Pero, start the mission in Jerusalem. Ano pong ibig sabihin yung Jerusalem? Yun po ang ating pamilya. Yan ang instruction ng Panginoon. Ano ang sabi niya? Pakainin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, walang atin. Tayo lang ay pinagkatiwalaan ng mga tao, mga katauhan, mga kaluluwa, mga kalag nga buhi. Tayo ang steward ng Panginoon. Alagaan natin ang mga tao, pakainin natin sa salita ng Diyos. Kaya nga, ano mang ipapakain mo, ano mang ituturo mo sa salita ng Diyos kung hindi ka nagbasa. At, ang sinasabi nga na, live what you read and read what you live. Ibig sabihin, pag anong binabasa mo, ipamuhay, makikita talaga sa personalidad mo. Sa daily character, makikita ko sa iyong daily character, ang iyong binabasa. And then kung tanungin ka, may makasabi sa iyo, ang bait mo naman. Para ba talagang mukha ka na ng Panginoon? Of course. Kay, ang Espiritu ng Diyos ay nandito sa atin. At, naghihintay tayo sa pagbabalik ni Jesus. At habang tayo ay naghihintay, huwag po tayo na mga nanay, mga tatay, basta na makasimba, okay na? No. Mabuti na lang ngayon. Nagkaroon tayo ng mga lockdown. Hindi tayo pinapalabas ng bahay. So, this is the time, mga mother, mga tatay, iipunin natin yung ating mga kabataan para turuan natin, pakainin natin sa salita ng Panginoon. Sabi pa ni Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Sino yung mga tupa? Mga tao na walang nagtuturo sa salita ng Panginoon. Mga tao na pinabayaan lang. Mga tao na tinuturuan sa mga maling mga pagtuturo. Kasi kung mali ang pagtuturo, ikaw teacher at ang tinuturuan pupunta sa impyerno. Ayun po sa Bible. So, hindi lang pakakainin, pakaunon, kundi pakaunon sa espiritual, ang pulong sa Diyos, ang atong itudlo sa ilaha. Yun ang sabi, pakainin mo ang aking tupa. Kasi bawat tao na sumasampalataya, naniwala kay Jesus, yan ay anak ng Diyos. Kaya sa Kanya. Pero tayo, na matanda na, unang nang nakaalam, katulad nila ni Peter, sila ang tinatawag na early church. Unang mga tao na tumanggap talaga kay Jesus Christ. Tinatawag Kristohanon. So, sabi niya, pangalawa, alagaan mo ang aking tupa. Ano namang ibig sabihin yung alagaan? So, kailangan. Kasi ngayon, hindi na tayo makapasyal, hindi katulad dati. Mayroon tayong mga home Bible study. Mayroon tayong mga cottage prayer. Mayroon tayong mga prayer meeting.
midweek, no? Every Wednesday. Mayroon pa tayong mga, kung ano pa yung mga pinapagawa natin ni Lord. Ngayon kasi, hindi na tayo makalabas, lalo na sa city. Aywan lang kaya doon sa mga, medyo doon sa mga squatters area. Hindi na natin alam kung ano din doon. Pero dito sa city, hindi na tayo makakalabas. Kaya nga po, dahil hindi na tayo makakalabas, ang atin pong gagawin, dyan talaga sa loob ng bahay. Ating pangaralan ng ating mga kabataan. Turuan natin po sa ipakilala po natin sa Jesus. At paano ba natin sambahin ang Panginoon? Paano bang mamuhay na kasama ang Diyos? Yun po ang sinasabi ng Panginoon. Kasi po, ano namang kwenta ang langit na ating pupuntahan na tayong mga magulang lang ang makapunta ng langit, maiwan ang ating kabataan. Remember in the Bible, talaga pong concern ang Diyos sa pamilya. Yung panahon po, nagagalit na po ang Diyos, pinaparusahan po ang sanlibutan ng tubig. Yung sa panahon po ni Noah, pamilya po sila ang iniligtas ng Panginoon. Pagdating naman po, yung Sodoma at Gomora, concern pa rin ang Panginoon. Biro mo yung sabi ni Moises, kung sa lugar na ito, mayroong 50 heads na nananalangin tumatawag ng Diyos. Sabi ng anghel, hindi papaparusahan dahil sa 50. Kaya lang nakakalungkot, mula 50, 40, 30, 20, 10, wala pa rin. Ang sabi ng mga Panginoon, sabi naman ni Moises, Abraham pala, sabi naman ni Abraham, Panginoon, kung sakali nga ba mayroong 5, parusahan mo ba ang Sodoma at Gomora? Ganun pa rin ang sabi ng Panginoon. Dahil sa 5, hindi ko sila paparusahan. Ang problema sa pagdating, 4 lang. Si Lot, ang kanyang asawa at 2 anak. So, anong nangyari? May instruction. Run for your life. Lumabas ka dito sa kubo-kubo mo. Tumakbo ka hanggat kayo mo. Huwag kang lumingon. So, ginawa. Ang problema, anong nangyari sa mama? Lumingon. So, siguro naririnig na natin ang dahilan bakit siya lumingon. Naging asin siya na imahin. Nagisiyang, anong tawag yan? Nagisiyang dibolto nga asin. Mayroong 3 na iiwan. Kaya, ama at 2 anak. Yun po, ibig sabihin pamilya. Ngayon naman po, si Jesus na talagang pumunta dito para iligtas ang tao. Maligtas ka lang kung ikaw mananampalataya kay Jesus. Maligtas ka lang kung sundin mo ang kanyang katuruan. Dahil hindi po tayo mahihirapan, kaya nandito po ang Holy Spirit, lagi pong nagtuturo sa atin. Kaya nga po, ikaw po si Pedro. Wala na nga pong Jesus na pumunta dito, pero nandito po ang Bible. Ang Bible po ang ating guide. Ang sabi pa nga doon sa Proverbs 3, chapter 3, verse 5 and 6. Trust the Lord with all your heart, and lend not your own understanding. Acknowledge Him in all thy ways, and He direct your path. 3, 5, and 6 yun sa Proverbs chapter 3. Lahat po ay ating itanong sa Panginoon. Ano po bang gawin ko? Ano pa ang gusto mo? Kung ikaw po ay tama lang ang relasyon mo sa Diyos, may koneksyon ka lang sa Panginoon, believe me, you are a child of God. Kalgahin ka niya. Sa kaguluhan ng buhay ngayon, sa delikado sa ating sitwasyon, kaya pwede na, isang bisis lang tatakan na tayo ng 666. Ngayon ang programa sa Illuminati group na satanic Antichrist. Ang sabi ng Diyos sa atin, hindi tayo niligtas para pahirapan. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya lang, kailangan talaga nga tama ang ating relasyon sa Diyos. Tandaan mo mga minamahal kong viewers, hindi po relihiyon ang hinahanap ng Diyos. Relasyon. Tao at saka Diyos magkaroon ng relasyon. At mamuhay ng banal, sang-ayon po sa turo sa banal na kasulatan. Okay po mga viewers, muli marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. Sana po mayroon po tayong natutunan ngayon kahit sandali ang ating Panginoon ay immortal. By the way, Jesus is sitting in the right hands of God. So muli po sa atin naman pong pagkikita. God bless you po lahat.